Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga hindi pinapahintulutan ay ang pagbubulungan ng dalawa sa harap ng iba. Di kaya ang pagbubulungan ng dalawang tao sa harap ng ibang tao. Ang ganitong gawain, ito ay kabilang sa mga nakapipinsala sa mga pagtitipon at ganoon din kabilang sa mga hakbang ni Shaitan o di kaya ay hakbang ni Satanas upang paghati-hatiin ang mga Muslim at upang maglagay ng galit sa puso ng isa't isa dahil sa ganitong gawain. Qala alayhi salatu wassalam, binanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas ajla an dhalika yuhzinahu." Rawahu al-Bukhari. Nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wasallam habang nililinaw ang kahatulan at ang kadahilanan nito, kanyang binanggit, kapag kayo ay tatlo, huwag magpulungan ang dalawang tao sa harap ng iba, malibang nakikihalo kayo sa mga tao dahil iyon ay ikalulungkot niya. Kaya binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ganitong gawain, yung pagbubulungan ng dalawa sa iba sa harap ng iba, so ito ay hindi ito ipinapahintulutan. At ganoon din, napaluloob din doon ang pagbubulungan ng tatlo sa harap ng ikaapat na tao. At o di kaya at maging ilan pa man. Ganun din mga alipin ng Allah kapag nag-uusap ang dalawa sa isang wika na hindi nauunawaan ng ikatlo. Ganun din mga alipin ng Allah na hindi inihikayat kung saan ay mag-uusap yung dalawang tao ng ibang wika na hindi ito nauunawaan, hindi ito naiintindihan ng kanilang ikatlong kasama. Na kung saan, walang duda mga alipin ng Allah na ang pagbubulungan ay maaring isang uri ng panghahamak sa kaharap na ikatlong tao. O di kaya ay pagpapahinala sa kanya na nagnanais sila ng masama para sa kanya at iba pang tulad nito. Ibig sabihin, yun ay magdudulot ng fitna. Magdudulot ito ng kapinsalaan mula sa kapatiran, mula sa samahan ng mga mananampalataya. Kaya ito ay pinagbawal mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong gawain na ito, maraming mga tao na nagpapabaya nito, maraming mga tao na hanggang ngayon ay ginagawa nila ito. Ibig sabihin, sa atin sa pananampalatayang Islam, hindi itinuro, di kaya ay hindi maaari na tayo ay sa isang halimbawa tatlong tao, yung dalawa ay nagbubulungan o di kaya ay sila ay nag-uusap ng lingwahe na hindi naiintindihan ng ikatlo nila. So yun ay kabilang sa hindi pinapahintulutan dahil maaring ito ay magdulot ng hindi maganda sa pagitan nila, sa pagitan nilang mga magkakapatid sa pananampalataya. At kabilang pa sa mga ipinagbabawal rin, ito ay mayroong kinalaman sa tinatawag na kasuotan. So dapat din natin itong malaman. Kabilang sa inaakala ng mga tao, ng mga ilan, na ito ay maliit na bagay. Samantalang ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay na mabigat ito. Dakila itong gawain na ito na akala natin ito ay simple lamang na pinapabayaan natin ang ganitong bagay. Ang tinutukoy natin ay yung tinatawag na isbal. Anong ibig sabihin ng isbal? Ang isbal ay ang pagpapahaba ng kasuotan ng higit na mababa pa sa mga bukong-bukong. Ibig sabihin sa madaling salita, yung kasuotan na lumalagpas, lubos, higit na lumalagpas o masyadong lumalagpas sa ating bukong-bukunan sa paa. Ang ilan sa kanila, yung mga tao na ito na nagsusuot ng isbal ay minsan ay sumasayad sa kanilang mga kasuotan, sumasayad sa lupa at talagang ang iba naman sa kanila ay kinakaladkad na nito. Ibig sabihin, yung sobra ng
haba yung kanilang mga sinusuot. An Abi Dharr radhiyallahu anhu marfu'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. المسبل وفي رواية إزاره والمنان وفي رواية الذي لا يعطى شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. Ayon kay Abu Dharr, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, may tatlong tao na hindi sila kakausapin ng Allah, ay hindi sila papansinin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pagkabuhay, sa Yawmul Qiyamah, at hindi siya titingin sa kanila. Hindi titingin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kung saan sa madaling salita, hindi sila papansinin ng Allah at hindi sila dadalisayin ng Allah pagdating sa kabilang buhay. At ukol sa kanila ay isang masakit na pagdurusa. Sino itong mga tatlo na ito? Tatlong uring mga tao. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-musbil. Ibig sabihin yung nagsasagawa ng isbal. Ibig sabihin yung nagpapasobra, nagdadamit o di kaya nagsusuot ng kasuotan na sumusobra sa kanyang bukong-bukong sa kanyang paa hanggang sa lumalagpas na ito sa kanyang paa. At sa isang sanaysay sa kanyang tapis. At ganun din mga alipin ng Allah na kabilang din sa hindi papansinin ng Allah pagdating sa kabilang buhay ay yung tinatawag na ang panunumbat. Yung tao na mahilig manumbat. Yung mga tao na sila ay kapag nagbigay o di kaya ay kapag sila ay meron silang natulungan, ay yun ay isusumbat nila. Ay yung mga tao na nanunumbat. So kabilang iyon, yung tinatawag natin na mannan. Kabilang iyon sa hindi kakausapin, hindi titingnan ng Allah, hindi niya papansinin at hindi niya dadalisayin pagdating sa kabilang buhay. At pangatlo na klase ng tao, yung nagtitinda ng paninda niya, kalakip nito ay nagsisinungaling siya sa panunumpa. Ibig sabihin, sinungaling sa panunumpa. Nagsisinungaling siya sa kanyang panininda. Kaya naman mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banta na laban sa mga nagsasagawa ng isbal. Mayroong banta ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa gumagawa ng isbal. Ito ay pangkalahatan, magkatulad kung nilayon man o di kaya ay nilalayo niya ang pagmamayabang o di kaya pagmamalaki sa kanyang pagsusuot ng ganoon o di kaya hindi niya nilalayon gaya ng ipinahiwatig ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, ma tahta al-ka'bayn min al-izari fa finnar. Rawahu al-Imam Ahmad. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang anumang nasa ilalim ng mga bukong-bukong mula sa tapis ay sa impyerno. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagsagawa ng isbal dahil sa pagyayabang, dahil mayroong mga tao na sila ay nagsusuot ng lagpas sa kanilang bukong-bukong, lagpas sa kanilang paa, halos matapakan na nila dahil mayroong sa kanila ay nagyayabang. Ito ay palatandaan ng kanilang pagyayabang. Ito ay mayroong karamihan o di kaya ay may mga ilan sa mga tao na sila ay nagsasagawa nito. Dahil dito, ang kaparusahan niya ay higit na matindi at higit na mabigat. Dahil ito ay nasasaad sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Ang sinumang nagpasayad ng kasuotan niya dahil sa kayabangan, ika ng propeta, hindi titingin sa kanya si Allah sa araw ng pagkabuhay. Ibig sabihin, iyan ay sapagkat pinagsama niya ang dalawang ipinagbabawal. Una, pinagbabawal yung isbal at pangalawa yung pagmamayabang. Kaya
binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala. Ibig sabihin, sino man ang nagpasayad ng kasuotan niya dahil sa kalakip ang kayabangan, so kabilang iyon sa hindi siya titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang isbal ay ipinagbabawal sa bawat kasuotan, gaya ng ipinahiwatig hinggil doon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon kay Ibnu Umar, kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah, man jarra minha shay'an khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Ang isbal sa tapis, ibig sabihin al-isbalu fil izar, ang isbal sa tapis, at ganoon din sa damit, at ganoon din sa turban. Ang sino mang nagpasayad ng anuman mula sa mga ito, ika ng propeta, dahil sa pagyayabang, hindi titingin sa kanya si Allah sa araw ng pagkabuhay. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahirap, napaka sakit, o di kaya ay malungkot na tayo ay ang isang tao ay hindi siya titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya hindi papansinin ng kanyang Panginoon pagdating sa kabilang buhay. Kaya para maiwasan natin mga alipin ng Allah, ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang maiwasan ng isang tao na hindi siya mapansin ng Allah. Kung gusto mong ikaw ay pansinin ng Allah pagdating sa kabilang buhay, titingnan ng Allah, dadalisayin ng Allah, ay iwasan mo itong isbal. Iwasan mo ang gawaing isbal, yung papalagpas ng iyong kasuotan sa baba ng iyong bukong-bukong. Ibig sabihin sa halos ito ay matapakan mo na sa sobrang taas o di kaya sobrang haba ng iyong sinusuot na kasuotan. At ang ganun din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang doon o di kaya ay bukod pa doon ay ang babae ay pinapayagan na magpalampas sa bukong-bukong ng isang dangkal o di kaya ay isang siko, o di kaya ay sa mga ganitong mga sukat upang matakpan ang mga paa niya. Ito ay bilang pag-iingat laban sa kinatatakutan na baka matambad o di kaya ang makita ang tinatawag natin na aura, o di kaya yung kanyang binti. So kabilang yun sa aura dahil sa mahanginan o di kaya ay tulad nito. Ibig sabihin upang matakot na makita ang kanyang paa, so o di kaya binti, dahil yun ay kabilang sa kanyang aura. Subalit mga alipin ng Allah, hindi pinapahintulot sa kanya na sobrang lumampas sa hangganan, gaya ng isang halimbawa, mayroon tayong mga nakikita ngayon na halimbawa yung wedding gown na sa sobrang haba na umabot sa ilang dangkal o ilang metro ang haba, at marahil ay kailangan pang bitbitin ito mula sa kanyang likuran. Ibig sabihin yung sobra na talaga. So ito ang tinutukoy natin na hindi ito ipinapahintulutan sa mga kababaihan. Kaya iwasan din ito ng mga kababaihan, hindi lang sa mga kalalakihan. At kabilang din mga alipin ng Allah, kabilang pa sa mga hindi pinapahintulot, ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal din, ay ang pagsuot ng lalaki ng ginto sa anumang anyo, sa anumang pamaraan ng kanyang pagsuot o di kay gamit. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu marfu'an, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها. رواه الإمام أحمد. Ayon kay Abu Musa al-Ash'ari, kalugdan nawa siya ng Allah, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinapahintulot sa mga kababaihan ng aking ummah, sa aking kalipunan, ang tinatawag na paggamit ng sutla at ang ginto. At ganun din sinabi ng propeta, bagamat ito ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan. So yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, ayon kay Ibnu Abbas, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nakakita ng isang singsing. Yung suot na singsing na ito ay yari mula sa ginto, gawa sa ginto.
nakita niya ito sa kamay ng isang lalaki, kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung nakita niya ito ay inalis niya ito at itinapon ito. Itinapon ito at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumukuha ang isa sa inyo ng baga mula sa apoy at inilalagay ito sa kanyang kamay. Ibig sabihin nung kinuha ng Rasulullah, yung singsing na ito, inalis niya sa kamay ng isang tao, ng isang lalaki, at tinapon niya, at yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya, nung umalis ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabihan yung lalaki na iyon, yung may-ari ng singsing na iyon. Kunin mo ang singsing dahil pakinabangan mo ito. Sinabihan nila yung lalaki na iyon. Ngunit nagsabi siya, hindi na, sumpaman kay Allah, hindi ko nakukunin kailanman, yamang ito ay itinapon ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. So ganun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na ito ay nalalaman natin na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ito ay talagang naghigpit siya sa pagbabawal sa paggamit ng ginto, paggamit ng ginto sa kahit anumang anyo. Ito man ay isusuot na singsing o di kaya ay kahit anong mga anyo na gamit na ito ay gagamitin ng isang lalaki, so ito ay pinagbabawal gaya ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pagtanggal niya mula sa kamay ng isang lalaki. So yun ay palatandaan na ito ay hindi gusto at hindi pinapahintulot sa atin sa mga kalalakihan. Bagamat ito ay pinapahintulot naman na suotin ng mga kababaihan mula sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang pa sa mga pinagbabawal o di kaya ay kabilang pa sa mga hindi pinapahintulot na ito ay talamak at ito ay karamihan at nakikita natin ito sa realidad sa panahon natin ngayon. Ang pagsusuot ng mga babae ng maiiksi at maninipis ng o di kaya ay fitting, nakasuotan na ito ay makikita sa publiko. Ang pagsusuot ng babae na sobrang fitting at manipis, sobrang nipis na halos makikita na ang hubod ng kanyang katawan. Isa sa mga bagay, mga alipin ng Allah na ipinasok ng mga kaaway sa panahon ito, yung tinatawag natin na pagpasok ng mga kaaway sa pananampalatayang Islam na hindi namamalaya ng mga ilan, ay ang paglagay nila ng mga kasuotan, yung paggawa ng mga kasuotan, at ganun din yung pagdisenyo nito na ito ay nadisenyuhan sa mga hindi ipinapahintulot sa pananampalatayang Islam. Hindi kayo mga anyo ng mga kasuotan na ito ay hindi naman ganito, hindi naman ganoon ang itinuro na kasuotan ng pananampalatayang Islam sa mga kababaihan. Na kung saan ito ay kumalat sa ilang mga Muslim, sa mga lugar ng mga kamusliman. Ito ay napapahamak o di kaya ay napipinsala ang ating mga kababaihan dahil sa mga ganito. Dahil sa mga ganito ay nasusuot nila at nakakagawa sila ng mga hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. Na yung mga ganitong uri ng mga kasuotan ay halos hindi na natatakpan ng maayos ang aura, yung mga hindi dapat makita. Dahil sa halimbawa pagiging maiksi, pagiging manipis, o di kaya ay pagiging masikip, yung sobrang fitting na kasuotan ng mga kababaihan. Marami sa mga ito ay hindi talaga ito ipinapahintulutang isuot kahit sa harap ng kapwa babae o mga mahram. Dahil ipinahayag na rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lilitaw ang ganitong uri ng kasuotan sa mga kababaihan sa huling panahon. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan natin ang mga
kapatid nating mga kamuslimah. Ingatan natin ang mga sister natin na mga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sila makagaya sa ganitong mga kasuotan, hindi sila makasuot sa mga ganitong kasuotan sa lalo na sa publiko. Sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, mula kay ayon kay Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ng propeta Muhammad, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, may dalawang uri mula sa mga maninirahan sa impyerno na hindi ko nakita. Binanggit ng propeta sallallahu. Sinong dalawang ito? Sinong klase uri ng mga ito? Una, binanggit ng propeta Muhammad, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Una, binanggit ng propeta sallallahu ay ito yung mga tao na may mga latigo na gaya ng mga buntot ng mga baka na pinapalo nila sa pamamagitan ng mga ito ang mga tao. Pangalawa, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa nisaa'un kasiyatun 'ariyat mumilatun ma'ilat ru'usahunna ka'asnimatil bukht. Sinabi ng propeta Muhammad, ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Sinabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna al-jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Rawahu Muslim. Ang pangalawang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa dalawang uri na maninirahan sa impyerno ay ang mga babaeng nakadamit ngunit nakahubad. Nakadamit sila ngunit nakahubad. Ito yung mga nakikita natin sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kababaihan na halos-halos nakadamit sila ngunit dahil sa sobrang iksi, sobrang nipis, sobrang sabihin natin sobrang fitting, ito ay para na rin silang nakahubad. Na kung saan binanggit pa ng propeta sallallahu na nanghahalina na nahahalina. At ganoon din ang mga buhok ng mga ito, buhok ng mga babaeng ito, ang buhok sa mga ulo nila ay gaya ng mga nakalihay na mga umbok ng mga kamilyo na mahaba ang mga liig. Ganoon din binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito na kung saan hindi sila papasok sa paraiso at hindi nila malalanghap ang halimuyak nito. Gayong tunay na ang halimuyak nito ay talagang nalalanghap sa layong ganito at gayon. Yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong mga nabanggit natin na ito ay kabilang ito sa mga, sabihin nating laganap sa mga lugar. Laganap sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon ng fitna. So, kinakailangan ay pangalagaan natin ang ating mga sarili at ganun din pangalagaan natin ang ating mga muslima, pangalagaan natin ang ating mga kapatid na mga muslima mula sa mga ganito na mga uri ng mga bagay o mga gawain. Dahil tayo mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan natin maturuan magabayan, lalo na kung mayroon tayong mga kapatid na mga babae, mayroon tayong mga kapatid, mga kamag-anak ng mga babae na wala silang sapat na kaalaman patungkol sa mga bagay na ito, lalo na sa mga kasuotan nila, sumarapat na ituro natin ito sa kanila. Kaya mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakagandang pagkakataon ang mga ganitong talakayan na kung saan ay natatalakay natin yung mga dapat maiwasan ng isang tao. Dahil tiyak na kung hindi niya ito iiwasan at gagawin niya ito, tiyak na ito ay maikapapahamak niya pagdating sa kabilang buhay na nandoon ang kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, dalangin natin sa Allah, ilayo tayo ng Allah, pangalagaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at tayo ay dalangin natin sa Allah na tayo ay gabayan niya palagi at patnubayan
sa mga gawain natin at ganun din ay hinihingi natin ang taufik ng Allah sa mga bagay at nawa ay dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takot ng ating mga puso, pangingilag sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala.